Ano, nainakuha kayo? Asaan? Tingin. Malaki. Ilang karton yan? Dapat dalawa. Kasi dalawa yun. Yung pugo, tsaka yung Jerbit. Yun po. Laki nga. O sige, pwede na yan. Mamimigay ko na kasi yung pugo natin dito, tsaka yung Jerbit, pare. Para may mga bago nang mag-alaga sa kanila. Yung tatlo nating Jerbit dito, tsaka yung dalawang pugo na makukulit. Bibigay na natin to sa bata. Huwag kayong mag-away-away dyan. Lalabas na tayo, guys. Ayan, nandito na. Okay. Sinipot! Akin yung isa dyan. Tayo nyo lang. Oh. Akin yung akin isa. Ayun na, kumuha. O, diba? Patay! Lumipad! Kunin mo! Ay, gago! Namamatay! Tara na! Muntik na mamatay. Mag-ingat kayo, ha? Dito kayo galing sa akin, eh. Okay, ingat. Bye. Hey yo, what's up mga idol? Kulotski TV nga pala ulit. Nandito na naman para maghanap ng laruan na hindi bababa sa 100 piso. Hindi, joke lang. Nandito nga pala ako ulit sa may Divisoria, pare. At ang gagawin natin is magbabasa tayo sa comment section. No, titignan natin kung ano-ano yung mga pinabibili nyo sa akin kada nanonood kayo rito sa video ko, no? Eto, sabi ni user JH7, bili ka naman po ng RC car. Okay, sige, tignan natin yan, ha. Pero kailangan ko rin talaga ng RC car, eh. Mura pa naman mga RC car dito sa may Divisoria, pare. Tingin na lang tayo. Tamang-tama yung request ni Idol dahil nandito na nga tayo sa may Divisoria. Makakita tayo dito ng mga RC car. Nga pala may mga bagong RC car dito na tayo na pwedeng makita, pare. Katulad nitong hawak ko na to, pare, tignan nyo naman. Stance climbing car. Kung mapapansin nyo, yung gulong niya talagang pang outdoor to. Talagang dinisign siya para sa mga bato-bato, no? Talagang kaya niyang umandar sa mga bato-bato na lugar, eh, no? Tsaka yung suspension nito, guys, may naganda na. Kung mapapansin nyo, yung shock niyan solid. At kung gusto nyo, simple lang yung design at yung gulong niya ay simple lang din, pero pang off-road, eto din, pare, ang ganda. Tignan nyo naman, no? Naka 2.4G technology na nga pala to. RTR or ready to run na agad to, guys. Pag pinaandar mo, wala nang cheche-bureche. Paandarin mo na lang using your remote, and then yung strength niya, shock niya, pare, naka high strength na rin nga pala to. 4x4 suspension, ibig sabihin kabilaan, meron na nga rin pala tong shock, pare. Merong shock sa harap at may shock sa likod. At yung high speed niya, may kabilisan na din. At pang off-road and desert, pare. Yung desert, wala naman desert dito sa atin. Kung papaandarin nyo sa mga mabubuhangin na lugar katulad sa beach or sa kung saan man, pwede siya, guys. At meron pang mas pinakamaangas dito, guys. Meron ditong remote control na pwede mong gamitin yung kamay mo para mapaandar yung mismong sasakyan. Ang tawag dito ay hand gesture sensing RC stunt car, pare. Napakatindi na ito dahil sa pamamagitan ng kamay mo, pwede mo siyang pagganahin sa mga movement na pwede mong gawin sa pamamagitan ng kamay mo. Napakaangas nun, di ba? At meron ba akong isang nakita dito, guys? Yung mga old school RC cars ba, guys? Ayan, no? Kung naabutan nyo yung mga old school RC cars, ito yung mga nakakonect pa yung cord mismo sa sasakyan, eh, no? Katulad nitong hawak ko. Yung cord niya is nakakonect pa mismo rito sa tank bago mo siya mapaandar. And then, ayan, ang galaw lang naman nito, atras abante. Nakakatuwa lang dahil nakakita pa ako ng gantong klase ng RC car ngayon. Pero dati, nung panahon ko, nung bata-bata pa ako, ang daming ganto, guys. Ito yung uso dati. Tignan nyo naman, hanggang ngayon meron pa, ano? Ayan, kuya. Tag-ulan na. Mabenta pa ba ang ice cream mo? Ice cream. Nakadikit ba yan, kuya? Nakadikit. Makunin ng mga bata pag dinikit ko lang. Baka itakbo. Oo. Ice cream! Mga koleksyon natin. Madami kang laruan? Dati. Ayos. Tagal na yan. Oo. 4 years na yata. Pero One Piece? Oo. Siyempre, may ligin tayo ng mga cartoons, diba? Oo. Yun, o. Trabaho na. Nung nakita ko yung laruan doon sa may tindahan ng ice cream ni kuya, na gets mo? Ice cream? O, diba? Ang astig. Ang galing ni kuya. Taba ng utak, eh, no? Nung nakita ko yung laruan na yun, naalala ko nga pala, napakadami nga pala ng tindahan ng laruan dito, no? Dito sa Divisoria kasi, makikita rito yung mga tindahan ng mga knock-off. Kung wala kang budget na pambili ng original na laruan, dito ka magpunta sa may Divisoria, makakabili ka rin ng laruan na gusto mo. Kaya tara, puntahan ko yung isang tindahan dito na napakaangas, pare, na tindahan ng laruan na pwede nyong makita at pwede ka maka-score sa mababang halaga.
Marami nga pala tayo pwedeng makita rito. Tulad nito, meron silang it pare. Yung it na yun is 1,000 pesos. At ito yung hawak ko na to, Godzilla. Ayan, 800 pesos. Tignan nyo naman yung quality niyan eh, no? Ito mas malaki pa tong Godzilla na to. Ayan, 1,500. Tapos ito parang kakaiba tong Godzilla na to, no? Parang may kulang sa kanya, wala siyang panga. Itong Spider-Man na to, pare 700 lang. Pero kung tignan nyo naman eh, no? Articulated. Tapos ang dami pang parts na pwedeng ilagay at ipalit-palit. At kung mahilig ka sa Slam Dunk, may isang set sila dito, Slam Dunk pare, 5,500. Nandito na si Hanamichi, si Ryota, si Mitsui, si Akagi, at ang coach nila na si Coach Ansai. At syempre, yung pinakamagaling doon, si Rukawa, nandun din. At meron din yung malalaking version na yan. Eto guys, so mga halos nasa 12 inches ang isa nito. O diba, astig pare, nasa 1,100 ang isa. Meron nga rin pala silang mga nakasale dito, tagwa 150, 300. Kaso nga lang yung iba kulang sa parts. Yan, tulad nito, si Gohan, wala siyang kamay. Tapos meron pa rito, ayan, nandito yan, ayan, 150 din. Ito si Batman, wala namang paa. Si Gohan walang kamay, si Batman walang paa. Pwede natin silang pagsanibin. De, joke lang. Pero mga nakasale to, ikaw na nga lang ang bahala. Kung gusto mo, paglagyan mo na lang ng parts na kulang nila eh, no? Ikaw na mag-experiment. Pero mga nakasale to, 150 lang. Hindi ko nga lang alam kung sulit nga ba to sa 150 or medyo mataas kasi nga kulang yung parts ng katawan nila. Sayang. At ang pinakasulit na nakita ko rito, etong mga set-set na to. Tingnan nyo naman yan, 5-in-1 pare, sa halagang 500 pesos may isang set ka na mabibili. 650 pesos may Dragon Ball ka na mabibili. Ito isang set to, Majin Buu 550. Sulit na yung pera nyo dito, di ba? At nakapili na ako ng bibili natin. Bili natin yung mga Majin Buu na yan. Ang cute kasi. Tara na, let's go! Alam nyo ang maganda sa mga ganitong klase ng laruan? Kung may dala kang 1,000 piso at pupunta ka sa Divisoria, yung 1,000 piso mo na yon, madami ka nang mabibili pare. Tulad nitong nabili natin dito. Isang set to, no? 550 pesos. Isang set ng mga Majin Buu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces sa halagang 550 pesos. Meron ka ng isang set ng Majin Buu pare. At pwede mo nang i-display kung saan mo gusto ilagay. Tulad nito. Ito kayang-kaya mong punuin to eh. Kung may 5,000 piso ka, etong isang buong glass cabinet na to, kayang-kaya mong punuin to. No? Magpunta ka lang sa Divisoria. Thank you sa inyo. So eto, buksan natin to. Yan. Ano pala to guys? Etong mga Majin Buu na to, parang mga nag-gym sila, no? Yan. Ito yung hawak ko na to, parang nag-ano to, no? Yan, no? Pull up to guys. Yan, etong hawak ko na to, nakikita nyo, ayan o. Para siyang nagpo-pull up na Majin Buu. Ayan guys, nakikita nyo naman yung quality niya. Yan, sa halagang 550 pesos, tignan natin. Yan, kuwang-kuwa naman yung yung pagka-Majin Buu ni Majin Buu rito. Ito yung Majin Buu na mabait eh. Expect nyo na, basta pag bumili kayo ng mga knock-off, mga imitation na toy, tulad nitong hawak ko, sa halagang 550 pesos, na 5 piraso, expect nyo na medyo sablay yung pagdating sa color. Ang mahalaga doon, kuwang-kuwa yung design ni Majin Buu pare. Ayan o, ganda o. Lagay na natin to dito. Pwedeng-pwede itong pang-display sa mga maalikabok na part ng bahay nyo, no? Kung kunwari gusto nyo nang mag-video kayo, nag-video kayo ng mga laruan, mga background nyo, puro laruan, dito kayo dito nyo i-invest yung mga pera nyo pagdating sa mga gantong klase ng laruan kasi pwede silang maalikabukan. Yan, eto, tingnan nyo to, oh. Majin Buu na cute! Ang cute na ito, guys, oh. Ayan, oh. Cute! Yacht! Ganda! Okay, ito pa yung isa. Ito naman, siya, no? Parang nagte-treadmill. Nagte-treadmill na Majin Buu. Pero parang wala naman yung problema kung fake or hindi yung binili mo. Ang mahalaga masaya ka sa binibili mo, masaya ka sa collection mo, at nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. So, eto guys, meron dito na yan, Majin Buu na nagte-treadmill. Okay, yung Majin Buu na mabait, ang kulit ng mukha niya, ang cute. Yan, eto, maganda pa, may mga standee pa, 550 pesos, may kasama pang mga standee. So, ayan guys, nakakompleto natin agad-agad sa halagang 550 pesos. Meron na tayo ng isang set na Majin Buu na nagpapapayat. Pag nagpapayat to, ayoko ng payat si Majin Buu pare. Alam niyo na kung bakit kung nanonood kayo ng Dragon Ball. Hindi niyo gugustuhin makita si Majin Buu na payat. No, kung ikaw wala ka namang budget na ganong kalaki at gusto mong mag-collection ng mga ganitong klase ng laruan, punta ka lang sa Divisoria at si Divisoria na ang bahala sa iyo para tuparin ang pangarap mo pagdating sa mga laruan. So maraming salamat guys. Kita-kits tayo next video. Sana na-enjoy niyo to. Bye-bye. Let's go.
Yeah!